Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer pag inapakan niya yung brake pedal, malalim na. Tapos pag hinila niya naman yung handbrake, mataas pa. Pero bago ko gawin yun, mag-change oil muna ako. Gamit yung box wrench sa number 14, luwagan ko itong drain plug niya. Pag maluwag na yan mga boss, tanggalin ko na itong drain plug para patuluin ko na itong lumang langis ni customer. Pag kaunti na lang yung tumutulong langis dito sa makina ni customer, pansamantala, ibalik ko muna itong drain plug mga boss. Ipakapit ko muna yung string niya. Tapos gamit yung box wrench sa number 14, higpitan ko yan. At pag okay na, balik muna ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa bago ko ilagay yung pangpinal ko na langis, i-flashing ko muna itong makina ni customer. Sa pag-flashing nitong makina mga boss, gumamit ako dyan ng 2 litrong Revex 40. Nakakatanggal kasi yan ng lumapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina ni customer. At dahil nga sa naisalin ko na yung 2 litrong langis na gagamitin kong pang-flashing, pa-start ko na itong makina. Grabe naman mag-start ito ng makina, halos ayaw bitawan yung susi. Pag napa-start nyo na itong makina, hindi nyo kailangan niyang i-reverse yun. Dapat naka-idle lang siya hanggang sa makonsume nyo yung 5 minutes na naka-start nga itong makina. Siya nga pala mga boss, pag nag-start kayo ng makina hanggat maaari, bitawan nyo rin agad yung susi. Huwag nyo bababaran, pwedeng masira yung starter. At dahil sa naka 5 minutes na naka-start ito, switch off ko na itong makina. Sir, paka-switch off makina. After nga ma-switch off itong makina, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Gamit yung box wrench sa number 14, luwagan ko ulit itong drain plug niya. Para yung ginamit kong langis na pang-flashing, ma-drain ko siya. At habang nagpapatulo naman ako ng langis, kunin ko muna yung oil filter rinse ko para matanggal ko na nga itong lumang oil filter. Pihitin nyo lang yan mga boss, pakaliwa para lumuwag itong lumang oil filter. Mga boss, di ba naluwagan ko na. Pwede mo na ngayon kamay niyan, pihitin mo yan pakaliwa hanggang sa matanggal mo itong oil filter. At pag kaunti na lang yung tumutulong langis, punasan mo na itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. After nyo mapunasan yan, bago nyo ilagay yung bagong oil filter, pahiran nyo muna ng langis itong o-ring or gasket ng bagong oil filter para pag hinigpitan nyo yan, hindi siya pumilipit. Kung makikita nyo, dahil nga sa maliit lang itong oil filter, kinamay ko lang yan sa paghigpit. Tapos punasan nyo na itong oil pan nya, tsaka nyo ilagay itong drain plug. Tapos gamit ko ulit ng box wrench na number 14 para maipanel mo na yung higpit dito sa drain plug mo. Yan mga boss, kung makikita nyo, hinigpitan ko na yan. Tapos punasan mo itong drain plug nya gamit yung basahan para pag nag-leak test ka, madali lang. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer para magsalin na ako ng bagong langis niya. Bali may nakaredy si customer na 1 gallon. Equivalent yan mga boss, 4 liters. Tandaan nyo mga boss na hindi nyo isasalin lahat itong 1 galon. May matitirang kaunti dyan. Kaya para sigurado kayo sa sukat ng langis nyo, gumamit kayo ng dipstick. Maganda na yung sigurado. Kaya nito mga boss, nasa pangalawang guhit na dito sa dipstick. Kaya okay na yan. Pag nagkulang na lang, pwede naman kayo magdagdag dahil may sobra pa. Ilagay ko na itong engine cap niya. Tapos, pa-start ko na itong makina. Kung mapapansin nyo mga boss, nakapwesto ako doon sa driver side. Kinakalas ko yung air filter nito dahil nga sa sobra na rin yung dumi niyan. Papakay muna makina. Pasensya na pala kayo mga boss dahil nga sa yung camera ko malayo. O ilapit ko yan para makita nyo kung paano ko papalitan ito ng air filter niya. Ito yung lumang air filter niya mga boss. Kung makikita nyo, grabe yung dumi niyan. Oh. At ito naman na ngayon yung bagong air filter na binili ni customer. Sa paglagay nitong bagong air filter mga boss, madali lang naman yan. Pero bago yung mga boss, gamit muna ako nitong panghangin ko para yung mga alikabok dito sa loob ng air filter housing niya matanggal. Maganda kasi pag nilagay nyo na itong bagong air filter nyo, malinis itong loob ng air filter housing. Tapos siguraduhin nyo na yung pagkakalagay nyo naman dito sa bagong air filter, wala siyang singaw dito sa housing para hindi agad dumumi itong air filter, pati na rin itong mass airflow sensor niya. At syempre yung mahalaga dito sa air filter housing, yung 2 clip niyan. Dapat wag niyong kalimutang ilagay yan or maikalawit nyo siya ng maayos dito sa cover ng air filter. Balik ako dito sa makina mga boss, tanggalin ko itong engine cap niya, tapos yung dipstick, uhugutin ko yan para ma-check ko nga itong langis ni customer kung kulang pa. Ayan mga boss, after ko mapunasan itong dipstick, itutusok ulit yan tapos hugutin ko.
At ito nga mga boss, kulang pa nga itong langis ni customer kaya magdadagdag lang naman ako hanggang sa ma-level ko na itong langis niya or mailagay ko na yan dito sa pool ng dipstick. Ayan mga boss, nakita nyo naman, nagdagdag ako ng langis tapos hugutin ko na itong dipstick niya. At dahil nga sa okay na itong sukat ng langis ni customer, pwede ko na ngayon pa-start itong makina. Napansin yung mga boss, di ba? Mahaba pa rin yung pag-start ni customer dito sa makina niya. Hindi niya agad binibitawan yung susi. Kaya pinagsabihan ko siya ulit tapos tinuruan ko siya kung paano mag-start. Ganyan nga mga boss, maiksi lang. Kasi nga ako yung nag-start nitong makina. Kaya subukan mo sir, ikaw. Para matuto ka lang. Ang haba kasi na pag-start mo may pinik lang eh. Oh, sige. Oh, okay, ganun lang. Ikaw magaling susi. Kasi yung starter mo, masisira yung starter. Tagal mo bitawan eh. At dahil nga sa okay na ito mga boss, ibaba ko na itong hood. Punta naman ako dito sa problema ni customer na malalim niya itong brake pedal niya pag inapakan, tapos yung handbrake niya pag hinila mo, mataas. Subukan ko yan mga boss, tignan nyo, hilahin ko itong handbrake niya. Diyan lang malalaman nyo na agad na kailangan na talagang linisan at i-adjust itong preno ni customer sa likuran. Ano, kita nyo, di ba? Mahaba na itong handbrake niya pag hinila. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, pwesto ako dito sa likod ng sasakyan ni customer, tanggalin ko itong gulong para nga yung preno niyan malinis ko, tapos i-adjust ko yan. Alam niyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, na pag inapakan mo nga yung brake pedal, malalim siya, o kaya mahina yung preno, ibig kong sabihin, tapos pag hinila mo naman yung handbrake, mataas, ganito lang ang gawin nyo, katulad ng ginagawa ko. After nyo matanggal yung gulong, gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong brake drum. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinalo ko. Tapos, pwede mo na ngayon hugutin itong brake drum dahil nga sa nakalug na yan dahil sa pagpalo na ginawa mo. Ayan mga boss, tanggalin ko na itong brake drum niya. Grabe yung dumi ng preno nito. Nakita nyo, di ba? Nang pinalo ko yung alikabok na lumabas, ang kapal. Tanggalin ko na itong drum brake niya mga boss para makita natin kung gaano karumihan. Kita mo, alam mo, umuusok sa dumi itong brake shoe niya eh. Tapos gamitan ko ng hangin yan mga boss para luminis naman itong kabuuan ng preno ni customer. After ko mahanginan yan mga boss, gagamitan ko yan ng brake cleaner para kung may mga malagkit na kumapit dito o kaya langis-langis dito sa brake shoe niya, pati dito sa backplate, mawas out nga yan, gamit ko itong brake cleaner. After yan mga boss, dito naman ako sa brake drum. Grabe yung kalawang ito mga boss, kaya ginamitan ko muna yan ng sandpaper para kahit papano yung kalawang na kumapit dito sa brake drum, matanggal ko muna yan. Tapos ganun din mga boss, after nyo maliha itong brake drum, dapat gamitan nyo rin yan ng brake cleaner para nga kung may kumapit din na langis dyan o kaya malagkit, matanggal nitong brake cleaner mo. At pagkatapos mo gamitan ng brake cleaner yan, punasan mo ng malinis na basahan para yung mga marka ng brake cleaner matanggal. At kung sa palagay mo, okay na, malinis na yan, gamit ka na ngayon ng flat screw. Pwede mo nang i-adjust itong brake adjuster niya. Ayan mga boss, yung ina-adjust ko, pihitin nyo lang yan pataas para itong brake shoe nyo, bumuka siya. Ganun lang naman ang pag-adjust mga boss, napakadali. Wala namang kahirap-hirap yan. Basta lagi yung tatandaan, huwag naman sobra-sobra pag nag-adjust kayo ng preno. So, pwede kasing manikit naman itong preno nyo habang kayo ay nasa biyahe. Hanginan ko muna yan mga boss bago ko nga ilagay itong brake drum para sigurado ako na wala lang dumi itong brake shoe. At pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong brake drum. Sa paglagay ng brake drum mga boss, ganun din. Napakadali lang naman. O, tingnan nyo. Isisentro nyo lang yan dito sa stud niya, siyempre. Tapos, kung medyo nasisikapan kayo ipasok, paluin nyo lang yan. Pero hindi ibig sabihin, pag palo na gagawin nyo, masikip na masikip ang pagpasok ng brake drum, dapat maluwag pa rin. O, ganyan, o napipihit nyo itong brake drum. O, di ba? Ganun lang. At dahil nga sa may kalawang itong wheel hub niya, mga boss, ginamitan ko yan ng steel brass. Ayan kasi yung dahilan kaya mahirap ipasok itong brake drum ni customer eh. Kaya nga ang ginawa ko dyan mga boss, ginamitan ko lang yan ng steel brass para matanggal yung kalawang dito sa bukana ng wheel hub ni customer. After nyan, ginamitan ko yan ng penetrating oil para hindi na masyado siyang kapitan ng kalawang. Tapos binugahan ko yan ng hangin para nga itong in-spray ko na penetrating oil kumalat dito sa labas ng brake drum. Pag okay na, i-check ko ulit itong preno kung okay ba yung pagkaka-adjust ko.
Kasi kanina mga boss, nung inikot ko medyo maskip yung pala medyo maluwag pa itong brake drum. Kaya ang gagawin ko dyan, tanggalin ko ulit itong brake drum para may adjust ko lang itong preno niya. Ang problema kasi dito mga boss, dahil nga sa bibihira siguro nagpapamaintenance itong si customer, hindi nagpapalinis ng brake shoe, itong brake drum niya naapektuhan. Yung pinakadis nito mga boss, yung tinatamaan nga ng brake shoe, lumalim yun, ayun ang naapektuhan. Maaaring yung bukana nitong brake drum mga boss, medyo makapal siya. Kaya kung mapapansin nyo, nahihirapan ako tanggalin itong brake drum ni customer. Kaya ako naman isinasama sa video ito mga boss para kung sakaling ma-encounter nyo ito sa sasakyan nyo na nahihirapan kayong magtanggal ng brake drum, alam nyo yung dahilan. Ibig sabihin yan mga boss, itong brake drum, ayan o, iaangat ko itong brake drum mga boss. Ano, tama na siya o. So, kaya mahirap ilabas. Ay nga mga boss, kung makikita nyo yung tinuro ng daliri ko kanina, yung pinaka-disc nitong brake drum, lumubog. Sa experience ko kasi mga boss, ganyan talaga yung nangyayari pag hindi ka on time na nagpapaservice ng preno mo. May mga paraan pa naman dyan mga boss, gaya ng pag-replace. Pero hanggat maaari, kung kaya pa naman isalpak ito na hindi ako masyadong mahihirapan, ina-adjust ko lang itong preno, hinahabol ko lang yan. Ganun lang naman ang diskarte yan mga boss para makuha mo lang yung tamang adjustment ditong brake shoe mo. Higit sa lahat, hindi ka na mapagastos pa. At kung makikita nyo, pinunasan ko na itong labas ng brake drum yan. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Di ba mga boss, nakita nyo naman, kahit na may problema itong brake drum ni customer, nai-adjust ko pa rin naman ng maayos itong preno niya. Kasi kung ipapagawa nyo pa yan sa iba, matik yan. Sasabihin sa inyo, sir, kailangan na nating palitan itong brake drum. O kaya naman, sir, kailangan nating ipa-replace itong brake drum kasi mahirap na siyang tanggalin, mahirap na siyang ipasok. Pero kung tutuusin, may mga paraan pa rin yun. Hindi nyo na nga kailangan pang gumastos ng malaki. Muli mga boss, dahil sa mahaba itong video, dahil nga sa i-scan ko pa itong makina ni customer kung meron itong fault code dahil matagal itong di na-servisan. Kaya pakiabangan naman sa part 2 at hanggat maaari, kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe itong channel ko. Maraming salamat.